Palagay ko, dalawang kaok na naman ang kanin ang makakain ko nito dahil sa sarap ng ulam na aking niluto. Pagbibigyan po natin yung ating ilang mga kaibigan na ang hinihiling gantong ulam po daw ang lutuin ko. Doon naman sa ibang kaibigan natin dito, pasintabi na po kung sakasakaling hindi po kaya ng panggastos nyo sa araw-araw ang ulam na lulutuin ko, maaari naman pong halinhan nyo ng ibang mas murang rekado dahil sinasabi ko po habang nagluluto ako kung ano pwedeng ipalit nyo. Timplahan po natin ito ng isang kutsarang toyo, pagkatapos lagyan po natin ng isang kutsaritang paminta. Lamasin po natin yan para kumabit yung lasa. Painit po tayo ng konting mantika. Mga 2 kutsarang mantika lang po yan. Ilagay na po natin tong manok. 5 pirasong hita, binti ng manok. On sale So pinatulang ko na. Papupulahin po natin yan ha. Huwag niyo pong itatapon to. May gagawin tayo dyan mamaya. Ngayon, mapula-pula na po ito pero hilaw pa yung loob. May dugo-dugo pa yan Matagal kasing maluto ang binti, di po ba? Tatanggalin ko muna Patayin ko muna yung apoy para hindi po tumilansik. At mahirap maglinis ng kalan kung po pwedeng hindi na Bakit hindi? Makakatipid tayo ng oras, di po ba? Lagay nyo muna dyan Hilaw-hilaw pa po yan Piprito ko muna itong ating sariwang kabute. Mukhang hindi na sariwa Kayo po ba'y katulad ko? Minsan kasi natatabunan sa loob ng refrigerator ng ibang gulay na pamili kaya naiiwan nung makalawa pa ito, tingnan nyo. Madali kasing umitim ang kabuti Kung nasa lata po ang gamitin nyo, siguro mas okay. Pero kung wala kayo, huwag na kayong gumamit Ito po hindi ko talaga ilalagay. Nang hinayang lang ako, gamitin na. 3 minuto ko na po itong niluto. Hahanguin ko na Matubig kasi kabuti Sandali lang. Lalagyan ko ulit ng katitik na mantika. Naubos po ng kabuting mantika Papupulahin po muna natin itong ating patatas. Palagay ko okay na to, mapula na Malambot na po ang loob, tapos tostado yung labas. Isasalin ko muna Mainam po yung niluto muna natin ng patatas, ipinrito para po maganda pagkagat, may texture. Sibuyas. Bawang. Damihan natin ng bawang. Sige. Papulahin po natin sandali yan. Lalagyan ko na po ng sabaw. 2 tasa ng tubig to. Pampalasa. Chicken cube. Kung ayaw nyo, okay lang. Wala pong pilitan. Tunawin po natin yan. Konting paminta. Takpan po natin. Kumukulo na. Tunaw na yung ating pampalasa. Ilalagay ko na po itong ating manok para tuluyang maluto. Ganyan. Hilaw-hilaw pa yan. May dugo-dugo pa nga tapos ito pong pinagbabaran, isama na natin. Ganon. Sara natin at ayaan natin maluto yung ating manok. Hinaan po natin ang apoy. Katamtaman lang ang lakas. Sandali. Titimplahan ko na po ng toyo. 2 kutsarang toyo po yan. Ilang dahon ng tuyong laurel. Tsaka po natin takpan. Tingnan nga natin. Sige, lutuin pa natin Parang hilaw-hilaw pa yung manok Pagkatapos po ng 10 minuto, palagay ko okay na. Tingnan natin. Ikot-ikutin muna natin. Malapot na rin yung sabaw. Tamang-tama. Hindi na lalagyan ng cornstarch. Sandali muna. Ililipat ko po muna itong ating manok sa isang lalagyan. Dahil gagawa po tayo ng sarsa. So tanggalin muna natin yung manok. Ilagay natin sa isang malukong. Buti na lang. 2 po ang aking malukong na ganito. Ganire. Binuksan ko ulit yung apoy. Pinatay ko kanina Sandali. Ibalik natin ulit sa pagkapakulo. Lagyan ko po ng katitik na asukal pangbalanse. Dahil hindi naman ako gumagamit ng MSG. Ketchup. Mga 2 kutsarang ketchup. Hindi po ito yung banana sauce Ito po yung ating regular na ketchup na maasim-asim ang lasa. Pero kung wala kayo nun, pwede rin yung ginagamit nyo sa bahay. 1 kutsarang butter. Tunawin po natin yan. Tikman nyo na. Naku po, ang sarap. Kung sa pakiwari nyo po, matutuyuan ng sarsa, lagyan pa po natin ng kalahating tasa ng tubig. Pero timplahan nyo ulit ng toyo at konting asukal. Katulad nito. At baka naman mawala ng lasa. Halo po tayo ng halo hanggang sa matunaw yung ating butter. Ibabalik na po natin ang ating manok. Yan. Kung gusto nyo ganyan, pwede nyo rin ihain ng partikular yung manok. Dahil luto na yung manok
Ito, isasama natin yung konting sarsa. Pakukuluan po natin yun ng konti. Luto na yung manok niyan, ha? Sama na rin po natin tong ating patatas. Sunod nyo na yung kabute. Haluin po natin ng sandali. Yan, para magkasama-sama. Naku po, ang sarap. Luto na kasi yung mga lahok natin eh. Magsaing na po kayo. Hindi pa tapos yan, ha? Sandali lamang. Sibuyas na mura, para maganda. Magandang kulay pag may berde. Napapansin nyo ba? Malalaki ang hiwa ko ng sibuyas na mura. Ito po'y tanim ko dito sa aking balkonahe. Mahaba. Para sa malayo, mukhang setaw. Lagyan po natin ng katitik na keso para maging creamy ng konti. Katitik lang para magandang tingnan. Sana po'y naibigan nyo ang mga ulam na ginagawa ko para sa inyo mga kaibigan. Aaminin ko po, paminsan-minsan medyo mahirap din mag-isip. Pero pag nababasa ko yung mga kinukomento nyo dito sa mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo, abay parang sinisilihan po ako. Hatog na akong magluto para ipakita sa inyo. Ako po'y nagbabasa ng mga isinusulat nyo. At sa inyo po ako nakakakuha ng mga idea kung ano lulutuin sa susunod. Mga simple, madaling hanapin, ang Ricardo, hindi may kamahalan. Yun ang gusto nyo, di po ba? O si Ron Bilaro po, sa susunod ulit.